Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong payag ni Doc Loren Badoy tungkol ito kay Secretary Vince Dizon na inuulan siya ng mura at galit ng taong bayan dahil sa kanyang pagtataksil. Okay, update. Fund drive natin sa Brave 14 Marines. Nakapagpadala na tayo total of 470,000 pesos galing sa inyo. Sa ngayon, sa GCash, merong naipon na naman na 30,000 as of today, this morning. Tuloy-tuloy po ang panawagan na tulungan natin ang Brave 14 Marines dahil bukas makalawa, marami pang lalabas na warrant of arrest nila at kailangan nilang magpiyansa. Plus, kailangan din ng suporta ng kanilang pamilya. Pasalamat tayo, saluduhan natin yung Brave 14 dahil tinanggihan nila yung 25 million each. Sana sila ngayon? Kalmante na. Tahimik ng buhay kung bumaliktad sila lahat. Kaya, suklian natin ang kanilang tapang prinsipyo. Padala lang tayo ng tigka-counting amount para masustentuhan ang pangangailangan nila. So dito po, ang GCash number natin, 0966-265-8480. 0966-265-8480. Yan po ang GCash. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Okay, ito. Post ang balita ngayon. Ganyan talaga ang kinahihinatnan ng mga taksil kay PRRD. Ito ang mensahe ni former PCO Yusek Doc Loren Badoy kay DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng mga matitinding batikos na natatanggap nito kaugnay sa problema ng pagbaha. Sa kanyang social media post, ikinumpara ni Badoy ang pagtanggap umano ng publiko kay Dizon noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naranasan nito ngayon kumpara sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, Vince, noong panahon ni PRRD, inulan ka ng puri at pasasalamat ng taong bayan. Ngayon, kay BBM, inulan ka ng mura at suklam. Ganyan talaga ang kinahihinatnan ng mga taksil kay PRRD. Wala pang tugon si Dizon sa pahayag. Ako, panahon ni PRRD, naririnig ko na yan. Dizon na yan. Una, may BCDA chairman siya. Okay. And then, nung nagka-pandemic, ayun, isa siya sa mga lieutenant o mga inaasahan ni Tatay Digong natin. Dalawa sila ni General Galvez, Dizon, yun ang gumagalaw panahon ng pandemic. At ako, bilib ako sa kanya nung una. Kaya nung na-appoint siya as Cabinet Secretary ni BBM, una as DOTR, then later on DPWH. Sabi ko, okay yan. Matino yan. Ganyan ang tingin ko sa kanya nung una. Ngayon, hindi na. Akala ko naiiba siya eh. Na masyado na siyang sa politika. Kung kalaban, mga Duterte, ang bilis niya magmura. Mumura siya sa Davao eh. Ngayon, napalpak ang kanyang ipinagmamalaking project sa EDSA at saka sa flood control. Nagmura pa rin. Kalat na kalat ngayon. Viral ng mga statements niya noon. Sabi niya, ginastos natin ng tama ang pondo ng bayan dahil yan ang gusto ng Pangulo. Kaya, ayun, magandang ating proyekto, meaning yung EDSA reblocking. Nagmayabang siya na higher
quality daw na asfalto ang gagamitin, advanced technology, tatagal ng 5 years. Wala pang isang taon, bakbak na ang kanyang mga ano. Tapos sabi niya, hindi, naipon kasi ang tubig. Ang galing niyang magpalusot. Diyan naman sa G. Araneta Avenue. Sabi niya, effective ang ating ginawa. Kasi naglagay sila ng tubo o drainage na sing laki o mas malaki pa daw sa tao. Effective, sabi niya. Hindi na binabaha ang G. Araneta Avenue. Ano ngayon? Lubog sa baha. O ano ngayon? Secretary Dizon. Kaya, pasensya na lang. Karapatan ng taong bayan. Murahin, batikusin. That's part of democracy. You know? Kung hindi kayo sana salita ng salita, wala sanang rason ang taong bayan na sisingil sa iyo, pati ang Pangulo. Paniwalang-paniwala siya kay Dizon na 1 year, Mr. President, walang baha. 1 year from now, dahil naayos na natin ang announce din ang Pangulo, 1 year from now, wala nang baha dahil effective ang ginawa ng DPWH. Ngayon, binabaha. Ay, nako. Hanggang mura ng mura na lang siya. Kaya lang, hindi naman bagay sa kanyang magmura. Okay lang kay Tatay Digong, nagmumura kasi may resulta. Siya, mura ng mura. Wala namang nangyari. Mayroon bang improvement sa flood control? Sa puros naman kapalpakan. Wala akong nakikitang magandang nangyari sa panahon ni Vince Dizon as Secretary of DPWH. Palpak pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Excuse me. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Kaya namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa gipatindog nga balay ni GR Iganya nga taga Sitio Gahiton, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang iyang atop lang sa iyang gipatindog nga balay nga trapal lang gid in taon. Mo na ni siya ang natabangan sa yero. So mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. So iya na ning iatop karon. So, kita gid nato tungod sa kadugay na nga kinilang ang iyang trapal nga atop nga buslot-buslot na gyud ug naa nay mga tubig. Parkol. Guys, please. O karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So napulihan na gyud tong ang trapal lang nga ilang atop. Napasalamat ko sa Ginoo o sa kay sa nagtawang ani nga sa inyo kay
ko na ilis na no ang akong utop ko sin katong trapal. So napulian na gyud og sintong trapal lang nga imong giatop. So pila na ni ka bulan nga gikan nga imong gipatukod nga trapal lang ang atop? Unom na. 6 na ka bulan. Kung wala pa ang tabang, di pa gid ka kaatop. Di pagiging utop. Napasalamat ko sa tabang. Ang pangarta kay utop ra gid sa kaon. Taman ra gid sa kaon. So gamusor gyapon ka. Sorry gyapon mo. Oo, so salamat kayo. Salamat.